Magandang araw mga kuya, no? So, ngayong araw ay itong pangalawang araw namin dito sa Bohol. So, dito, back in history, kung nakikita niyo itong hinahawakan ko, ito yung bumba ng Hapon noon, no? Kung titingnan mo, napakalaki ng bumba nila. Ang tawag nila dito yung umbak dapat eh. Yung bumba natin kasi maliit, yung ganun-ganun. Ito ay umabot na ito ng 100 years old. Nandito pa rin. At gumagana pa rin. So madalas, kapag may ganito, ibig sabihin tumagal yung mga Hapon dito. Kasi tingnan nyo mga kuha, yung pagsemento nila. Oh, walang mga bakal. Walang bakal. Puro buhos. Tapos, yung ginamit nila kahoy, tapos mga bolt lang. No? Para umakyat dito yung tubig, malalim ito, malamang. Sobrang lalim. So, bolt lang yung ginamit, oh. Bolt. Mga kuha, no? So, napaka-amaze talaga na makakita ka pa ng ganito sa panahon ngayon. Nabuhay pa. So tingnan natin yung structure mga kuha, no? Ito mga kuha. So ito yung parang bomba nung Hapon o umbak, no? Ang ginawa nila ay simento, tapos sinimento rito sa baba. So hindi sila gumagamit nung mga yung mga bato, yung mga nilalagay dito sa loob, no? Yung mga bakal na mahaba, wala, no? Wala silang ginamit, kundi tinungtong lang ito, no? Malaki, tapos binolt, no? So ito rin, no? So ganun sila gumawa, tapos nilagyan ng bakal, tapos kahoy. Itong kahoy talagang noon pa itong kahoy na to, pero buhay pa. Pero ito, malamang napalitan na ito, no? So, ginanyan lang nila, oh. So, ginaya pa rin ng mga Pilipino noon, no? So, ito yung umbak ng mga Hapon noon. So, gumagana pa kaya ang tanong? Subukan natin. So, titingnan natin kung gumagana pa. Kasi mukhang gumagana pa eh. Oh. Lalabas pa tubig yan, Uncle? Lalabas. Subukan natin. O baka kailangan lagyan ng tubig doon? Lalabas talaga yan. Hindi ko alam kung ilang pump siya. Parang wala mang ano. Baka... Meron yan, meron. Ang daming nag-iigib dito eh. Subukan na natin makakuha, ano? Pero parang mayroon na. Basiyo na kasi yung ilalim yan. Yung kulang na sa inspection ba sa ilalim. Ayun. Yan. Kita mo. Ayun, gumaghanap po mga kuha. Iniinom yan. Umiinom sila. Naiinom to? Umiinom. Linaw yan. Tubig na yan. Lagyan mo nga, guys. Lagyan ko. Ha? Lagyan mo nga. Lagyan ko. So yung mga kuha, no? Oh. Eh mga kuha, gumagana po. Oh. Malinaw. So nilagyan ito ng bolt. So may tubo doon sa ilalim, tapos mayroon siyang dito sa gitna na parang panghigop ng tubig doon sa ilalim. Tapos dire-diretso na yung tubig. Okay na, Gel? Okay na. So yan yung yung baliti dyan. umbak o bomba ng Hapon, no? Ang galing, no? Matagal na pang natin. Yan, umasa yung mga tao muna. So, dito sa Bohol, mahirap talaga ang tubig. Wala pa kami sa barangay nun. Itong inasahan. Nung umalis sa mga Hapon, ito nang inaasahan ng mga Pilipino. Kasi mga Pilipino hindi naman marunong gumawa ng ganyan eh. So, Hapon ang gumawa niyan. Mentore ko, nandito na ako. Nandito na. Oo. So, dito kami nagigib. Possible makakuha, no? Possible ng area na to ay may nakalibing, no?
Hindi ko sinasabi na mayroon, pero baka mayroong nakalibing kasi hindi sila gagawa ng ganyan, no? Ang Hapon kung hindi sila magtatagal dito. So gumawa sila ng ganyan para din sa inumin nila. So napakatagal na pala niyan, no? Yung kung naalala nyo na interview natin mga kuha na matanda noon, nandyan lang yung bahay noon, dito lang. So lahat yan sila umaasa dito sa tubig ito. Dahil yung Hapon daw pa nag-rubing-rubing dito. At sila gumawa talaga sila ng ganyan. So may duda pa ako nagawa ng Hapon yan. Pero nung nakita ko yung disenyo nung umbak na yan, ay hindi magagawa ng Pilipino yan noong 1942, mga 1940, hindi magagawa yan dahil Hapon lang ang mayroong idea na magkaroon ng bumbang ganyan. Yung Pilipino aasa lang yun sa gilid ng ilog, sa totoo mga kuha. Ang galing, no? So dito mag-uumpisa ang pagsusuri natin dito sa area to. Tara mga kuha, ayos. So yun, no, tanungin natin po sila kasi ito yung mga lokal talaga, lokal dito maliban nung kay Uncle. So mga pila rin ni katuwig sa tanong ni Mokol? Pila edad mo karon? 60? 63 nung bata pa ka na ni. So ibig sabihin dili yun ni siya himo sa Pilipino. Grabe, no? So hanggang ngayon gumagana. Pero hindi ako naniniwala na dyan ay drilling. Okay. At abayan malamang sa ilalim. Okay. Hukay. Oh. So sabi niya tabay daw yan talaga. Kita ko kasi nung Tapos hinukay niyang Hapon talaga yan. So malamang may malaking swerte siya dito. So ganyan yung sistema nung pag-igib nila. Simula nung bata. Yan ang iniinom niyo, Uncle, di ba? So uminom ako niyan mga kuha. Napakasarap. Parang umiinom ka ng spring. Mineral na ngayon. Yan, masarap man. Tulor siguro sa tao manginom na ani. Tawong silingan. sa una, inom yun ha. Kaya may mineral sa una. Pero yan, lasang mineral man. Nunon man eh. Yung pare, dito umiinom. Pare, isang pare na umano. Gusto niya. Gusto niya, So yun mga kuano, yan ang pinaka problema. Kung dyan nakalagay sa ilalim yung item. Kasi mabubuksan yan. Pero sa rules sa pagtanim kasi ng mga Hapon, nasa gilid nung atabay, no? So andito yung malaking baliti. Gusto mo mukhaon ng tambis. Malaking baliti. Gusto mo? Tambis Karon pa na. Tambis. Giuyog-uyog ba ng hagsa? Thank you. Tambis mga ko. Sige. So, ayun, tambis, masarap. So, nandito yung balik tayo sa pinag-usapan natin. Dito yung malaking baliti na pinutol ng dulo nila. Andito yung atabay. Kaya pinutol yung baliti kasi maraming nawawala dito sa tabay. Dagdagan mo. Sila. Okay na, tante. Okay na. At ito yung di ba maraming kababalaghan dito sa panahon na yun? Dito sa lugar na to. Diyan pa yung baliti. Maraming kababalagan. Gulat sila, yung sinilas nandoon sa baliti. Malubog. Malubog ba ito? Yun mga kung alam mo bakit? Yung baliti, yun yung palatandaan. Kaya hindi ito nasisira. Maglalagay sila ng tracer sa ganito kasi inumin yan. No? Inumin ng lahat ng tao. So hindi yan sisirain ng tao kasi inumin. No? Kaya yan naman yung advantage ng paglagay nila na hindi makukuha ng Pilipino kasi hindi nga masisira. So yung baliti dito, yun yung isa rin sa palatandaan kung saan nasa dalawa lang nito ang item. So yung atabay, panaglibing sila, hindi nandun sa sentro, no? Nasa gilid. Ayan mga kuha, no? So yan yung bomba rito nung panahon pa, no? Si Uncle pinanganak ng 1960. Nandyan na yan. Yun din, ito din, no?
nandyan na yan. Yung tatay nila, dito na tumanda, dito na nanirahan, nandyan na yan. So ibig sabihin 60, tapos yung tatay nila, palagay natin 1940, mga nasa 30 o 50 yung tatay nila, no? So nandyan na yan. 60 20 is minus 20 is 40 man, di ba? So nasa 30 o nasa 40 yung tatay niyo, nandyan na yan. Puno na. So ganyan kalami, ganyan katagal yung tabay na yan makakuha. Ito mga kuha, no, pagdating namin dito, may nakita kaming semento rito na naka ganun na. So malamang daanan to noon. Daanan talaga yan. So, mayroong daanan dito noon. Papunta doon sa umbak na yun. So mayroon pa silang tinigilan dito. Malamang dito yun. Tingnan natin dito. Tara. So ang sabi ni Uncle, kasi taga rito talaga yan siya, mayroon daw dyan na kuweba. So malamang yun yung pinagtulugan ng mga Hapon noon o yung mga guerrilla. Hindi natin alam kung sino natulog yan, pero mayroon daw dyang cave, no? So nakasara daw yun. Tingnan lang natin kung totoo ba, kasi kung hindi totoo, imposible naman kasi taga rito yan eh. So lumaki yan dito. Tingnan natin mga kuha. So yun mga kuha, no? Elementary pa daw siya. Mayroon ganito. Tinanim nyo yan. Tanim ng ano? Hindi ko alam kung sino yung tanim yan. Anong kahoy yan? Tig. Tig? Tigas yan. Parang ano din? Parang tugas din? Ito. So siya sabi niya, nung mga bata pa daw sila, pa naglalabas sila, may daanan daw dito. So nadadaanan daw nila yung cave, no? So malamang yun talaga yung pinagtagawa ng mga Hapon, kasi may bomba sila dun eh. So yung bomba ginawa nila para sa tubig nila, supply nila sa panginom. At nakikita daw dito yung cave. So silipin lang natin, saka natin to pasukin kung malinis na, makapagpaalam na sa may-ari ng lupa. Sa baba? Dito dyan, isa. Malalim ba ito? Basta, hindi kami pumapasok, na natakot kaya kung may na Tingnan natin. Oh. Ang bato yan, di ba? Kailangan. Ito mga ko, ito nga yung may mga bato. So nandito yung butas ng cave. So malamang dito, papunta doon. Sa may umbak, doon kumukuha ng tubig yung mga Hapon. Tapos bumabalik lang sila dito. So malayo sila doon sa kapahamakan, kasi pag magigib sila, siguro panakaw-nakaw lang, no? Pero sila talaga may gawa nun. Pero dito possible na may cave dito, kasi may mga bato, yung ganyang bato, may cave talaga yan. Tingnan natin ha. Mga ano, dito raw yung may kuweba nun na nadadaanan nila ng mga kabataan sila. Pero dahil natabunan na ng mga lupa, nawala na yung pinto. Pero yan lang yung bato na yan yung mga cave type na mga bato, no? So natabunan dito, no? So hindi tayo makakapasok dahil natabunan, man lamang dito natabunan. So nakikita nyo talaga na may butas to, Uncle? Kita mo. Lagi kasi kami dumadaan nito eh. Sabi nga, may nagtago siguro dito nung araw pa lang sa Hapon. Ayun ang sabi lang nila. So ngayon hindi na malaman kasi natabunan dito.
So dito yun, dito. Sunig. Siguro makuha yung tao noon. Parang, hindi kung may pumasok na ito noon. Pero natakot lang sila. Yung iniisip talaga yung ahas. Yan mga kuha. May butas talaga. Ito yung tabunan lang. Ayun yung lapitan natin ha. So may mga tinik to. Ayan o. Ayan yung cave type mga kuha. So tinagtaguan talaga ito. Ito, tingnan mo. Ayan o, may butas o. Ayan o. So hanggang baba na yan, may butas yan. So ito, pagka natutulo yung, yung tubig, parang stalagmite yan. Pumapatak at nabubuo. Hanggang sa mabuo na siya, hanggang sa matakpan niya yung butas. Pero dito sa baba nito may butas talaga dito. Ayan na yung forma ng butas pa yun, makuha yun. Pero dahil tambakan ay nawala yung butas. So dito lumaki si Uncle. So alam niya talaga kung saan yung may butas. Dahil hindi niya natin makita, ay hindi natin mapasok, no? So ilocate lang natin kung may laman o wala. Pero dito mga kuha, no, alam nyo ba yung anahaw mga kuha? Hindi lumalaki yun ng malaking malaki kung hindi umabot ng mga tag 80 years old, 90 years old, 100 years old. Kita nyo no ko. Ayan mga kuha, yung puno na yan, yan o. Yan, anahaw yan mga kuha, no? Kung mga Bisaya dyan, kung alam yung anahaw, alam mo yung ginagawang baniko, ginagawang kalo. Buli tawag sa amin. Buli, oh. No? Kanyan nakalaki. Papunta dun sa taas, oh. Pero hindi yan buli mga kuha. Anahaw yan. Ayan, oh. Yun, oh. Oh, yun yung ano niya. Yun yung dahon niya mga kuha. Close up natin. Tanim kaya ito? Tinanim. Tanim? Para palatandaan, ayan, oh. Ah, tanim. Anahaw yan mga kuha, anahaw. No? Alam mo yung anahaw, yung ginagawang sombrero? Yun. No, iba kasi yung buli. Yung buli, mas manipis ang dahon, hindi ganyan yung dahon niya. Mas manipis. Yan, anahaw yan, na lumaki. So, palatandaan yan mga kuha, na dito sila nagpunta o may hiron silang nilagay. May laking puno pa yung mga kuha, no? Pero, ano na, naputol na. Pero ito lang yung lugar na may bato na ganito, dito wala na, no? So ito yung area na posibleng may nilagay sila. May pumasok daw dito mga kuha pero natakot, baka daw may ahas noon. Pero ngayon alamin muna natin kung may laman, saka natin hanapin yung butas niyan. So pangalawa to sa mga hinahanap ni Uncle. Kasi yung nagpapatunay na mayroong mga hapon dito dahil dun sa ginawa nila instructor. Yung tubigan, no? Yung tubigan kasi dun mga kuha. Yun naman yung pangtubig nila kasi malalim yung tubig dito. Yun naman yung pangtubig na inumin nila dun sa may umbak. So babalikan din natin yun. I-detect natin kasi mayroon daw yung baliti na napakalaki noon. Tapos pinatay ba ng tatay mo? Uncle, yung baliti doon sa may ano? Yung lulo ko. Yung lulo mong magpatay. Doon So yung lulo niya ang bahay ng nanay ko. nagpatay ng baliti. So napakalaking baliti daw yun, malapit doon sa may bomba, no? So yung bomba na yun ay struktura ng mga Hapon noon na pinagkukuha ng tubig. So yung mga Pilipino noon dito ay walang kakayahan na gumawa nun kundi yung mga Hapon lamang. Isipin nyo mga kuha, buhol ito. Lahat ng gagamitin, itatawid mo ng bangka o itatawid mo ng dagat, no? Itatawid mo bago ka makagawa rito ng mga struktura. Pero yung Hapon dahil may mga barko sila, so nakagawa sila dito. Sa Manganis. Head out nilang yun mga kuha, no? So may pier doon. so Hapon lang yung may kakayahan na gumawa ng mga ganon dito noong mga panahon. Ayos. So ayun yung mga kuha, no? Tapos na namin i-detect yung nasa balon. So positive. Problema
ay paano ma-project yun. No? So pag-uusapan pa namin yun nila sir, no? Mga chief engineer yan, mga seaman. Nag-chief engineer ka ba ko? Wala ko? Si Kwan lang? Ko? Oh, ikaw wala no? Wala, agak pang lisensya. Si Kwan lang? Yung dalawa lang? Yung dalawa? Chief engineer sa kasi doon. Chief engineer. So siguro gawing project yan. So yun mga kuwa. Pasensya na, di namin pakita yung mga detection o ano man doon kasi meron kami, ayaw namin na malaman din ng iba. Ayan, ano yan? Bulik. Taas. Hindi, bulik yan. Ay, buli yan, hindi yan kan. Anahaw. Maliit yun mo. Ito yung akas na noon. Oh. Karaan, panahon, tapos pang iputol nila. Tapos na yung akas yan. Boundary ng lupa. So yun mga kuwa. Ito yung pangalawang video namin sa pangalawang araw ngayon. So isa na naman yung nakita namin, pero ang tawag doon is atabay. Pero ang problema, ginawa ng bomba para hindi magalaw. Matalino talaga yung mga Japanese army. Ayos, maraming salamat.